nakakatipid talaga kapag meron tayong mga sariling tanim sa ating mga bakuran. Kaya tuwing summer talaga dito sa Japan, talagang nagtatanim ako ng mga gulay. Ang pagtatanim kasi ng gulay ang isa sa pinaka nakakawala ng aking stress. Housewife kasi ako dito sa Japan, kaya araw-araw nasa bahay lang ako palagi. Nakakagala nga kami sa labas kapag day off lang ng asawa ko. Minsan hindi kasi natin maiwasang maboring kapag tayo lang yung nasa bahay. Kaya buti na lang meron akong mga sariling tanim na gulay na pwede kong alagaan. Ang nakakatuwa pa nga kapag meron tayong mga tanim na gulay ay yung makikita natin na ang daming bunga tapos ang gaganda pa. Yung hindi ka magsasawang mag-harvest ng mga gulay. Yung kaka-harvest mo lang ngayon tapos sa susunod na araw ay marami na namang bunga. Iba't ibang klaseng mga gulay nga yung mga tanim ko. Meron din akong tanim na sitaw. Buti na lang dito sa Japan merong binebentang buto ng sitaw na pwedeng itanim. Bukod nga rin sa sitaw ay meron din akong tanim na mga talong. Alam nyo ba guys, ganito yung talong dito sa Japan. Maliliit siya. May mga iba't ibang klaseng talong nga yung binebenta dito sa Japan. Pero dun sa market, talagang iisang size yung binebenta nila. Yung maliliit na kagaya ng hinarvest ko kanina. At meron nga rin pala akong tanim na sili na parang bell pepper. Napakaanghang nito guys. Sa sobrang daming bunga ng mga gulay ko, minsan hindi ko na nahaharvest lahat. Kasi kapag hinarvest ko lahat, nasisira lang siya. Hindi naluluto. Sabi nga ng asawa ko ay next year ay wag na akong magtanim ng napakaraming gulay. At ang sabi pa nga niya ay pipino na lang daw yung mga itanim ko. May tanim din akong dahon ng basil. Napakabango ng amoy nito. Alam nyo ba na dito lang ako sa Japan natutong magtanim at mag-alaga ng mga gulay. Nung nasa Pilipinas kasi ako, ang nagtatanim ng mga gulay namin ay yung kapatid kong lalaki. Sa probinsya nga namin ay nagtatanim din ako ng palay. At meron nga rin pala akong tanim na pulang-pulang mini tomato. Yes guys, mini tomato ang tawag ko dyan para naman sosyal. Charot. Yung mga kamatis ko nga pala nung una maraming bunga pero ngayon medyo wala na ata. Nakatuwa tong mga tanim kong ampalaya guys kasi alam nyo, kaka-harvest ko lang bukas meron na naman. Kaya minsan nasasayang din talaga yung mga tanim kong mga gulay, lalong-lalo na yung ampalaya, napakaraming bunga. Paano namin uulamin yun lahat? At eto nga rin pala, meron din akong tanim na sili. Pero hindi ito yung sili na nilalagay sa sinigang ha. Ito yung sili na maanghang. Oo mga min, napakaanghang nitong sili na to, grabe. Pero dahil mahilig nga rin ako sa maanghang, ayan, nagpa-harvest yung asawa ko para igisa sa miso. Napakasarap pala kapag merong sili yung miso. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang miso paste, yun yung nilalagay nila kapag gumagawa sila ng soup. Halimbawa na lang yung sinigang sa miso. Yung miso na yun, yung nilalagay namin dito sa sili. Basta yun na yun guys. Sa susunod, kapag nagluto kami, ay i-share ko sa inyo. Wala nga akong pinapatawad, pati talbos ng ampalaya, hina-harvest ko yan. Napakasarap kaya tong talbos ng ampalaya. Ilagay sa munggo, diba? Tayong mga wais na misis, kahit talbos pa yan, hindi natin pinapalampas yan. So yun lang po. Thank you for watching.